Alright guys, hello guys, palapit na ng palapit ang Pasko. Talagang hindi na may pigilan natin ang palapit na palapit ng Pasko. Kaso lang guys, may mga taong talagang hindi na may katanungan pa sa kanilang isipan na bakit hindi pa sila nakatanggap ng 13-month pay. Bakit? Tara, pag-usapan natin. Alright guys, welcome sa Riddles TV. Kain tayo. 14 years more or less bilang security officer, security guard. Okay. Ang pag-uusapan natin ngayon guys ay agency hindi nagbibigay ng 13-month pay. Tama ba to guys? Tama ba? Di ba? Ito ba ay makataong gawain? Well, hindi siya makataong gawain. Ngayon, alright guys, hindi siya makataong gawain guys. Pero bago ang lahat guys, may baka magbulat kayo. Nakasando at nagki-claim ng security officer, security guard. Wala sa forma, di ba? Layo, di ba? Layo. So, dahil guys ako ay isa ng retired na po ako. Matagal na po akong retired. At ang ginagawa ko namin guys ay gumagawa ko ng mga video upang magbigay ng tinatawag na gabay, magbigay ng dagdag kaalaman, magbigay ng mga idea sa mga taong hindi alam kung anong dapat gawin. Kaya kung gusto nyo guys na mag-apply, naka-duty na kayong gwardiya, kulang kayo sa kaalaman, gusto nyo madagdagan yung kaalaman nyo, marami tayong video yung ginagawa guys. Dumalaw lang kayo dyan yan. Sa channel ko, ayan. Pag nakarating na kayo sa channel ko guys, pindutin nyo yung playlist. Ayan, playlist oh. Okay, napindut nyo yung playlist guys. Yan ang lalabas. Ayan, lalabas na yan. Pumunta kayo sa ilalim ng ayan oh, Security Guard Matters, okay? Yan, pindutin nyo. At marami kayong makukuha video guys at magiging gabay nyo yan, magkakadagdag sa kaalaman nyo para at least hindi tayo, alam na, mas marami kang alam, mas malawak ang kaalaman mo, mas guided ka sa pag-duty ng security guard. Tulad na ngayong pag-uusapan natin na isa siyang security guard na nagtatanong siya na wala siyang natanggap na 13-month pay. Ito ba ay tama? At kung hindi tama, anong dapat gawin? So bago natin simulan guys, simulan natin ang pag-uusapan na yan, ay basahin muna natin yung kanyang comment. Okay, comment niya oh. So ilagay ko na yung comment guys ha. Ayan, comment niya. Ayan. Sir, good morning. Pinapanood ko po hanggang matapos video mo. At kapag may advertise, hindi ko po escape. Thank you sir ha. Alam ko malaking bagay sa akin yan sir. Yan lang din pala ang kapakiusap ko sa inyo. Lahat ng video ko guys ay walang bayad yan. Napapanood yun ng libre yan. At yung mga binibigay kong informasyon guys, makukuha nyo yan. Dati wala pang YouTube makukuha nyo yan, may bayad. May bayad po. Since may YouTube na ngayon, nakukuha nyo ng libre. Walang bayad-bayad. Ang pakiusap ko nga lang, sana mapanood nyo ng buo yung mga advertisement kasi para naman ma-reward tayo ng konti kahit isang kape man lang. Diba? Kahit isang kape man lang. Although wala pa akong kita sa YouTube kasi nga hindi gaano malaki ang aking viewers. Pero sa mga tulong nyo, pakunti-kunti, mapanood nyo yung mga video, mabigyan nyo ako ng reward kahit isang kape man lang. Okay? So, thank you sir na pinanood mo yung aking mga advertise. So, ito na. Tanong ko po, sir, paano kapag hindi nagbigay ng 13-month pay ang agency? Ano pwede gawin ng isang security guard? Okay? Hindi magbigay. So, feeling ko, hindi siya security guard. Sorry kung mali ang aking mga tansya, ay patawarin nyo ako. Ito ay tansya ko lang sa mga so kung
Feeling ko lang, itong nag-comment ay hindi siya security guard. Siguro may anak siya, asawa, kapatid, na sabi siguro sa kanya, wala kaming 13-month pay. So yun ang katanungan niya. Bakit walang 13-month pay? Alam ko naman, nasa batas yan. So may mga ibang security guard, sir, ma'am, na para wala ng pag-usapan, tinatanggi nilang mayroon silang tinatanggap na 13-month pay. Sinasabi nila, wala. Sinasabi nila yon. Pero yun ay diskarte ng ibang security guard. Ano? So kung gusto mo malamang na mayroon talaga siya natanggap o wala, dapat alam mo yung kanyang agency kung saan siya opisina ng agency niya, tanungin mo kung kunwari lang, tanong ka lang na, ma'am, kailan po ba makakatanggap ng 13-month pay yung asawa, yung aking kapatid, yung aking anak? Sabihin ng agency na, ay hindi ko kami nagbibigay ng 13-month pay. So, siyempre, ang tanong nun, kasunod na tanong, bakit naman wala? Nasa batas yan. Anyway, ginagawa ng ibang gwardiya yan, siguro dahil para So, yan talaga guys, sinasabi ng ibang gwardiya, yung kumbaga, para makalusot. Ginagawa ko naman dati yan. Ang 13-month pay, hindi nakakalusot sa asawa yan. Alam ng asawa ko yan na may 13-month pay ako. Pero may mga bonuses kami, especially yung mga officer, na hindi alam ng asawa ko. So, hindi ko sinasabi sa kanya dahil una-una, pag-aawayan lang ng din ninyo. Kasi una-una, di ba, marami kang pangangailangan sa bahay. Total extra naman yung bonus na yun, nilalagay ko agad sa bangko. Kasi nga, ako ang namang problema pag may nangangailangan kami lalo na sa mga anak ko. So, hindi namang problema yung mga asawa eh. Ako ang namang problema. Kaya ang ginagawa ko, nilalagay ko lang sa bangko agad. So, yung ibang gwardiya, ganun ginagawa na wala kami 13-month pay, di ba? So, okay lang sana kung tulad ng ginagawa ko, na dinidiretso ko sa bangko at tinatabi ko lang para kung may kailangan o kaya may negosyong gagawin, mayroon kang mahugot. Ang problema, yung ibang gwardiya, baka magsisinungaling walang 13-month pay kasi maayaw naman din yung misis. At yun na, pinangiinom na, pinampupunta na sa beer house. Yun ang pangit na gawain. So, sana hindi nagsinungaling, sana totoo na walang 13-month pay talaga, hindi nagbigay yung agency. So, isa yan sa mga possible na alimin mo muna kung talagang walang 13-month pay kasi ang lakas naman ng loob ng agency na walang 13-month pay, no, na binigay. So, ipagpalagay natin wala na. So, ang tanong niya, anong pwedeng gawin? Okay. Ang pwede mong gawin, siyempre, una-una mong gawin, hakbang mo, pumunta ka sa agency nyo. Patay Malaysia ka, kunwari tanga-tangahan lang, tanong ka, ma'am, hanggat maaari, may record nga nyo yung usapan nyo eh. Tago mo lang yung cellphone mo, pero naka-on yung camera mo. O kaya mayroon kang tinatawag na recording, may pwede namang mag-record sa cellphone ngayon eh. Ilagay mo lang sa bulsa mo dito sa harap ganon. Tanong ka, ma'am, kailan po ba kami mabigyan ng 13-month pay? Ganun lang tanong. Kunwari lang, tanga-tangahan style. Tapos pag sinabi ng agency nyo na wala kaming binibigyan ng 13-month pay, hindi tayo nagbibigyan ng 13-month pay, hindi uso sa atin yan. Kadalasan yan sa mga provincial na mga security office agency. Yan ang kadalasan ginagawa. Dito sa Maynila, hindi pwedeng gawin yan kasi mandidimanda. Malapit si Tulpo rito eh. So kung ganun ang sagot niya, kunwari, hindi makarin magtanong, ay di ba ma'am nasa batas po yun na lahat po ng kuan ay may 13-month pay. Kung ano yung sagot niya, pilosopo o ano mang i-justify niya sa sagot niya, at least recorded yon. So, alam mo na hindi talaga sila nagbibigay ng 13-month pay. So, wala tayong magagawa doon. No? Wala kang magawa. Alam naman, pag-aawayin mo yung nasa agency, di tanggal ka. Relax na muna tayo. First steps na sinasabi ko sa inyo. Second step, sigurado ako, kung hindi nagbibigay ng 13-month pay yung agency nyo, sigurado ako, under minimum yan. Under minimum yan. Sigurado, kupal yung agency nyo eh. So, under minimum yan. Ipunin nyo ang payslip nyo. Ipunin nyo. Ang kaso lang, yung ibang agency naman, walang binibigyan na payslip. Pinapapirma lang kayo ng blanco. Yan na naman tayo. Kasi mga magulang yung ibang agency. So, pinapapirma sila. So,
Kung walang payslip, wala tayong maipon, ano? Magulang nga di ba? Magulang kasi kadalasan ng mga agency, ang may-ari niyan, retired ganito, retired ganon. So, madali lang tayong tinatawag na tapak-tapakan talaga, lalo ng mga maliliit lang tayo na tao. So, anong pangatlong gagawin natin? Ang pangatlong gagawin natin, kailangan talaga mag-ipon ka ng pera. Kung ano yung sweldo mo ngayon, pagtiyagaan mo, mag-ipon, magtabi ka ng pera. Bakit ako magtatabi ng pera? Maliit na nga sweldo ko. Para yung 4th, 5th, 6th na advice ko sa inyo, magawa nyo. Kasi hindi nyo magagawa kung wala kayong ipong pera. So, yan ang una nyo gawin. Sir, maliit lang yung sweldo ko eh. Ang tanong ko sa iyo nung wala kang trabaho, di ba wala kang pera? Wala kang ipon? Ngayon may trabaho ka na, may pera ka na, hindi ka makaipon? Malabo yun. Disiplinahin mo sarili mo, makaipon ka. Bakit ko tinabing makaipon ka? Dahil dito tayo sa 4th na advice ko. Pupunta ka ngayon sa duli, sa inyo, sa malapit. Ang problema kung malayo ang duli sa inyo, may pamasahe ka ba? Diba? May pamasahe ka ba? May pangkain ka ba? Papunta ng duli. Diba? So, kailangan mo mag-ipon. So, pagdating sa duli, guys, ang duli ay, sorry sa duli pag nag-iisa ka lang o kapiranggot lang yung reklamo mo, kasi alam ko hindi pa umabot ng taon to, itong nagtanong. Kasi bakit ngayon lang niya alam na hindi nagbibigay ng 13-month pay yung agency niya. So, hindi pa siya umabot ng taon siguro dyan o kaka-hire lang niya. Anyway, pagdating sa dole, titimbangin nila yan. At guys, sa totoo lang, ang batas ng Pilipinas, mas maraming pabor sa kumpanya kaysa sa mga empleyado. Yan ang totoo. Comment kayo kung may nanonood na mga, kumbaga, nakaupong kuwan dyan at mali ako. Dahil pinagdaanan ko yan. Pinagdaanan ko yan na mas pabor ang batas natin sa mga employer kaysa sa mga employee. Noon, kung hindi ka nagbabayad ng magmamaniclaim ka doon under minimum ka ng 10 years or 7 years, babayaran ng kumpanya yun, back pay yun. Pero ngayon, hanggang 3 years na lang para ang kumpanya hindi mahirapan, di ba? Kaya huwag niyong patagalin na kayo ay naaabuso na, patagalin niyo pa ng 7 years, 10 years, ibig sabihin, pinabayaan niyong maabuso kayo. Anyway, pumunta ka ng dole, inquire mo, at malalaman mo doon kung anong sagot. Pero, sabi ko nga sa'yo, expect mo na, di ba, yung, okay lang sana kung may abogado ang dole na maharap mo na, o sige, habulin natin yan, magmamani claim tayo. So, doon na papasok yung DDO mo. DDO, yung mga tinatawag, pinipirmahan nyo sa manning nyo, nakatunayan, employed ka, nag-duty ka, at i-retrieve yun. Okay, doon na, isa yan sa mga ebidensya na ikaw ay nag-duty, okay? So, di ba, doon lumabas na yung sinabi ko na mag-ipon kayo ng pera kasi magpupunta ng duli. Ngayon, kung talaga nakita mo na sayang lang ang galaw mo papuntang duli, mukhang proseso kasi yan guys, pag duli. Okay sana kung si Tulpo yung kausap mo kasi pag tawag ni Tulpo, bayaran mo to bukas to, wala ka sa ayos, babayaran ka. Ang tanong, si Tulpo ba kausap mo? Ikaw si duli. Dadaan yan sa proseso. Ngayon, kung nalamang nagreklamo ka sa duli, siguradong pag-iinitan ka na ng agency mo. So, kalbaryo na ang buhay mo sa agency. Di ba? Kung naisip mo kung medyo sayang yung panahon mo nakikipag-usap ka sa duli dahil proseso nga, gawin mo na lang ang pang-5 steps. Isipin mo na lang na gamitin mo ang duty mo bilang experience mo. Ang tawag sa English dyan, work to learn, not to earn. Gawin mo na lang experience mong duty mo yan, makakuha ka na ng 1 taon, nag-duty ka dyan bilang gwardiya, experience na yon. Okay? Di ba? So, may experience ka na 1 taon. Dito na tayo sa pang-6 na hakbang. Anong gagawin? Pag may experience ka na, hanap ka na ng ibang agency na mabibigay sa iyo ng tamang sweldo at tamang benepisyo.
alisan mo na yung agency mo na walang kwenta at wala sa ayos. Ang tanong ngayon, qualified ka bang mag-apply sa iba? Baka naman yung agency mo, pinasok ka na ng kapitbahay mo, nag-aararo ka doon, binigyan ka ng uniforme, tara, gawin kitang gwardiya. Kahit wala kang maayos na training, maayos na mga requirements, ginawa na ng paraan, sinalpak ka. Yun lang. Pero ngayon, kung eksperensyado ka na, alam mo na, kung hindi kulang ka sa training, may naman ng mga video ngayon na ginagawa tulad ng Riddles TV. Manood ka lang dyan, madadagdag yung kaalaman mo. Kaya pag nag-apply ka, kayang-kayang ka nang tanggapin kasi may kaalaman ka na kahit alam mo sa sarili mo na kulang ka sa training. Okay guys? So, bakit may mga agency ganon? Alam nyo kasi guys, dito sa Pilipinas, marami talaga tayong hirap. Kasama ako doon. Nung nagjo-duty ako guys, na ako lang nagtatrabaho, mga anak ko maliliit pa, asawa ko walang trabaho, sa bahay lang. Pag tinakot mo kong tanggalin guys, lahat ng laman ko nanginginig. Isipin mo na sa Maynila kami, nangupahan kami. Ako lang nagtatrabaho. Isipin mo kung ako mawala ng trabaho, sinong gagong magpapakain sa amin sa Metro Manila? Wala. Saan dadamputin yung aking pamilya? Sa kalye. Pag dinampot sa kalye, kaninong pananagutan yun? Akin. Kaya noon, kahit na alam kong na-exploit ako minsan, pero hindi nangyayaring ganun ka-tindi. May mga hindi naman nawawala sa paggagwardya, pagsi-security guard ang tinatawag na unfair na kalagayan. Okay, unfair na kalagayan. So, ang gagawin talaga natin ay, yun na nga, establish natin yung sarili natin at alisan natin yung agency na mga wala sa ayos. Ang kagandahan lang sa mga agency ganon, yung mga pulpul na agency, yun na nga, yung magagamit mo siya for start-up. Ano ba yung start-up? Panimula ba? Kasi kadalasan sa Pilipinas, pag nag-a-apply ka ng trabaho, ang tinatanong, may experience ka ba? O kaya, ang tanong, may backer ka ba? Ganun lang. May nakakapasok na wala experience, pero may backer. Pero kung wala kang backer, wala kang experience, wala ka pang maayos na training, wala ka pang maayos na papilis, kulang-kulang yung papilis mo, saan ka makakapasok? Sa mga agencying ganon, pulpul, mga teka-teka, yan ang pasukan mo. At ako, napasok ako dyan. Nung napunta ako sa Manila, unang pagsisecurity guard ko, hindi ko alam kung anong gagawin kasi wala pang YouTube dati. Probinsyano ako. Wala akong kalaman lang isa. Napasok ako sa agency pulpul. Pulpul, wala kami lahat. 13 paid, night differential, double pay, wala. Sahod lang talaga. Sahod lang. Under minimum pa, kalahati ng minimum binawas ng agency. Ganun katindi yung nadaanan ko. But, nung nalaman ko na yung pasikot-sikot, doon ako tumalima. Sa salitang Tagalog, tumalima. Sa another term, ay tumalon. Diba? Since ako naman ay qualified, college graduate, may height, may katawan, at pogi, yun lang. Ay madali na lang akong nakalipat. Ay yung problema kung hindi ka nga qualified, tapos pumasok ka sa ganitong pagtatrabaho. So yun guys, I hope na nasagot ko yung tanong ni sino ba to, babae ba to, lalaki ba, sa whatever. Nasagot ko yung tanong mo na ganun talaga. Ma-exploit tayo kung papabayaan natin ang sarili natin na manatiling kapos, gipit. Ang tawag dyan, kakapit tayo sa patalim. So kung ako sa iyo, kung wala ka pa namang pamilya, kung may pamilya ka at medyo kapos, pagtsagaan mo munang kumita ka dyan sa agency mo at huwag mong pabayaang maubos ng ganun-ganun na lang yung iyong sweldo. Although alam ko maliit lang yan, pagsikapan mong makapag-ipon ka para may magamit ka, in case na mag-apply ka sa iba, kasi ang hirap mag-apply ngayon mag-apply ka sa ibang agency, another gastos, di ba? Another requirements, another pakikibaka. Mahirap maggastos. Yung mga ma-RTO nga lang tayo sa agency, ang hirap na panibagong requirements, panibagong guwan, ganun yun. So, importanteng may maipon ka muna. Kung talagang wala ka munang
wala ka munang magawang choice ngayon. Tiisin mo muna yung tinatawag na unfair na mga kalagayan, no? Unfair, alam mo unfair eh. So isipin mo na lang na gawin mong gawin mo experience yung trabaho mo ngayon, parang work to learn, not to earn, at dahan-dahan ka mag-ipon para sa panibagong mong application in case na mag-apply ka. Kargahan mo na sarili mo. Ngayon, sabihin mong, sir, hindi ako nag-training ng tama eh. Marami ng video ngayon. Manood ka lang ng manood. Sa duty mo, kung nakaupo ka dyan, manood ka lang ng manood. Magkano lang load ngayon? 50 pesos, may load ka na, 3 araw na yon. Imposibleng hindi ka matututo. Ganito pala to, ganun. Tulad ng pinag-usapan natin ngayon. Matututo ka. So, pag nag-apply ka, marami akong video dyan. Dalawin mo yung channel ko, marami akong video dyan. Hindi ka makakuhaan. Basta tama lang yung height mo, Baka naman sigbe, sobrang liit mo. Mahirapan ka talaga tayo. Pag yung height ang pinaka-mahirap sa lahat. Pag security guard tayo, kahit hindi ka nag-graduate ng anuman, pinalakad mo lang yung papilis mo, pero kung may katawan ka at may height ka, sigurado tatanggapin ka. Basta may alam ka lang, may alam ka lang sa trabaho, hindi yung wala kang alam, okay? So guys, I hope na nasagot ko ang kasagutan, at siguro tanong din to sa iba na bakit walang 13-month pay, anong dapat gawin. I hope na nasagot ko guys. Kung kayo ay medyo na satisfied naman, sana malabigyan nyo ng like guys. Pero kung naguluhan kayo guys, hindi nyo naintindihan yung sinasabi ko, pwede naman i-dislike yung video. Wala ka talaga nagdi-dislike eh. Walang nagdi-dislike. Pwede naman i-dislike yung video guys eh. Tanggapin ko yan guys. Tanggapin ko ng maluwag na loob na may nag-dislike sa video ko. Okay? Ngayon, kung may mga katanungan kayo, comment lang tayo dyan. Comment lang tayo. Madali tayong gagawa natin ng video. Pag-usapan natin. Okay guys? So I hope maliwanag na sa atin. Sa susunod video guys, don't forget to subscribe and notification bell. Kids na kids, sa susunod video guys. Bye-bye!